At so yun, hello, what's up mga boss? Welcome back sa ating channel, muli Julie Ems. At para sa episode natin for today, ipapakita natin sa inyo yung finish product ng ating small house design dito sa Candelaria. Sasabihin natin kung magkano yung labor and material cost niya, and then kung ano-ano yung mga materials na ginamit natin para may build itong bahay na to. So tara, samahan nyo ako mga boss. So sa nakikita nyo mga boss, sa banda doon, ayun yung ating small house project design na ginawa natin dito sa Candelaria, Quezon Province. So napapansin niyo yung labas niya is bare finish lang, rough finish, and then yung mga ceiling niya, yung outside ceiling or yung buladas niya, yun lang yung naka-kisame. Ang ginamit natin doon sa labas is Hardiplex kasi yun yung gusto ni client natin. 5 board yung ginamit natin, Hardiplex brand. And then makikita nyo yung sa NEPA natin, fascia board, ayan, 1 foot yung lapad niyan. And then ang kulay niyan is beige. And then ang ginamit natin na bubong dyan is rib type. Yan, 8 ribs. Itong nakikita nyo sa may terrace na yan. Itong terrace na to mga boss, mapapansin niyo gamit natin ay tubular na 2.0 ang kapal. Tapos yan yung naging design ng mga grills natin and then ng ating terrace. Simple lang dahil yan yung gusto ni client natin. And then mapapansin niyo sa harapan meron siyang pintura. Pero yung wall niyan is rough finish lang. So pinakulayan niya lang yung harapan. And then dito pagpasok natin dito sa kanilang terrace, may ginamit tayo ditong wood tiles, 60 by 60 na ceramics tiles. Okay, so yan wood tiles design yung ginamit natin. And then pagpasok natin makikita nyo meron tayong main door na naka-natural varnish finish lang kasi yun lang gusto ni client. Then meron tayo ditong screen door na aluminum. Pagpasok naman natin dito sa loob, makikita nyo mga boss, ito yung kanyang design. Ayan, meron tayong grill sa loob. And then naka-aluminum sliding door yung ating mga bawat bintana. And then may grills tayo. Na ginamit namin na grills dyan is 10mm na square bar. Dahil yan yung gusto ng client natin, so yun yung ginamit natin mga bossing. And then itong floor tiles natin, makikita ninyo may ginamit tayo ditong 60 by 60 marble design. Ito ay porcelain tiles, glaze tiles. Okay, so 60 by 60. And then mapapansin niyo doon sa may parting likod, ito, meron tayo ditong barn door para may access papunta doon sa kanilang kusina sa labas. Ayan. So yan, barn door yung ginamit natin dyan para meron tayong space saver. So hindi na kakain ng space yung pintuan dahil nag-i-slide lang siya, okay? And then ito yung likod. Actually hindi pa to finish dahil may papa-additional pa si client natin dito. Gusto niyang ipaayos itong likuran nila. And then yun yung mga ginagawa natin. Actually tapos na itong kontrata namin doon sa buong bahay. And then ito naman, papansin ninyo, may plain ceiling. Okay, yung ceiling natin dito sa may salas ay plain lang. Dahil yan din yung suggest at gusto ng client natin. Meron mga pin light sa sulok. And then yun yung parting, kita nyo yan, yung may ilaw na 3 piraso. Yan yung dining area nila sa parte na yan. And then ito, yung living area, pinakasalas dito, yung magiging salas nila. And then yung ginamit nga pala natin dito na materyales para sa ating kisame ay 5 board yung mga board natin. And para sa framing naman natin is gumamit tayo ng metal paring wall angle carrying channel para dun sa ating framing ng kisame. And then dito, pagpasok ninyo, may bubungad sa atin ditong isang kwarto. And then yan, kita nyo may mga gamit na, inuutay-utay na nila yung gamit nila dito. Ayan. So bali yung mga pintuan natin, mapapansin nyo mga boss, puro puti. Yung mga pinto na ginamit namin dito ay UPVC door. O, PVC door yan mga boss na makapal at matigas, mas matibay dun sa mga ordinary PVC door na nakikita ninyo na minsan nakakabit dun sa may mga CR. Ito ay mas makapal. Pwede to sa indoor, outdoor. And then may mga sizes to, iba't ibang sizes, 60, 70, 80. So kayo na lang bahalang mamili. Okay? And then pagpunta natin naman sa part na to, dito, andito yung kitchen part nila. Yan. So, kwarto, isa lang yung room dito. And then dito, kitchen. Ayan. So, bali yung kitchen naman, simple lang din yung kitchen na ginawa natin. So, gumamit din tayo ng 60 by 60, porcelain tiles. Okay, granite tiles, design naman siya. And then yung ating sink is ordinary sink lang din. Ayan, yung gripo natin.
Okay, wall mount, mounted faucet. And then itong division natin, ito mapapansin ninyo, pag kinatok nyo yan, akala nyo, pag sa malayo, kung titingnan nyo, akala nyo, hollow blocks. Pero ito ay FISM board din mga bossing. So ito naman ay Hardiplex brand 4.5, and then ang ginamit natin na mga framing dyan is yung ating mga metal stud. Hanggang dito, ito meron ditong maliit na kwarto, stock room nila to. Okay, bodega. And then yung mga pinto nito, ginamit natin na pinto dyan is UPVC door din. Okay, so yan yung stock room nila. So hanggang dito, mapapansin nyo, yan ay Hardiplex brand, FISM board. Okay? And then, kita nyo yung kanilang sink. So, hindi na sila nagpa-cabinet. And then, ito, bumili lang si Ma'am Chari ng cabinet sa Shopee. Okay, 1,700 itong nabili niyang cabinet. Hindi na sila nagpa-cabinet kasi bibili na lang ng mga cabinet, yung mga ready-made na. Okay, ayan. Open lang yung ating lababo sa ilalim. Pero kita nyo, malinis yan. Naka-tiles yan, nakapintura. So, malinis yan tingnan. And then dito sa part na to, ito yung CR natin. Simple lang din yung CR na ginawa natin. So, yung kanilang water closet is ordinary lang, dibuhos. So, ayaw kasi nila nung di-flush. Okay, and then meron tayo ditong lavatory. Okay, ordinary lang din. And meron tayong BD, shower. Okay, may shower tayo and then may heater. And then meron din tayong exhaust para yung amoy at init ay lalabas. Okay, tapos ito, shower area. Then meron lang din tayo ditong curtain rod. Tapos lalagyan lang ng kortina. And then yung part na yon sa may shower, nakadrop naman yan mga bossing, malababa yan. So hindi pupunta dito yung tubig sa may water closet area. And then yung pinto na ginamit natin dito is UPVC din mga bossing, ayan. So napakaganda kasi ng mga UPVC door. Okay? So ayan, yung mga boss yung ating design ng bahay. Ayan, so ito yun, sila Ma'am Chari, yun, may nilalagay ditong WPC cladding. So nabili din nila sa Shopee, sila na lang yung nagkakabit niyan. Ayan. Tapos ito lang mga boss yung naging problema natin, no? Hindi tayo nakapagplano nung abang para sa Wi-Fi. So kaya dumaan dun sa baba. So nalimutan ni client natin na mag-suggest nung para sa Wi-Fi. And then ito nga pala mga bossing, yung wall natin, ito, kung nasubaybayan nyo, wall finish. Smooth finish lang yung ginawa namin dito sa mga wall namin. Tapos si client natin, hindi na siya nagpa-skim coat. Ang ginawa namin, niliha lang namin yung pader. Tapos, ayun, primer. And then, ayun na, finish na. So, pwede kayong maglason. Pag halimbawa, bagong palitada, pwede kayong maglason ng mga wall nyo, pader nyo, para sa mga acid. Pero pag matagal na yung wall nyo, within 2 months na, pwede nyo na yung primeran ng direct kahit hindi kayo maglason. Hindi na siya sisip-sip pa kasi na-cured na yung ating plastering, no? So, yon para medyo makatipid kayo. And then yan, kita nyo, latex finish lang yung ating ginawa dyan. And then yung ceiling natin, white lang na flat. Dahil yan yung gusto ni client natin. So, lahat ng gusto ng kliyente natin mga boss ay sinunod natin. Ayan yung ating small house design project. At kung tatanungin nyo naman ako mga boss, pagdating naman sa mga structured. Okay, pagdating sa structured ng bahay na to, ang ginamit namin ng mga bakal dyan is 12mm para sa mga columns and beams. And then 10mm yung ginawa natin ng mga dowels natin. Dahil bungalow lang naman to mga boss. Wala naman siyang bigat, hindi naman load bearing yung ginawa natin. Talagang bungalow lang siya. And then yung foundation nito ay 1 meter by 1 meter yung hukay natin. And then 30 cm yung thickness ng footings. And then yung mga columns nito, ang laki nito ay 20 by 30. Meron tong 11 poste. Itong 46 square meter na bahay na yan. So bali itong terrace hindi kasama sa 46. And then additional natin, ito ay around 8 square meter pa yung terrace nila. So in total, meron tayong floor area na 54 square meters kasama na tong terrace natin. Then yung kabuuan ng buong bahay. And then, so yan mga bossing yung ating update. And then, ang nagastos natin sa bahay na to. Siyempre, yan yung pinakaabangan ng ating mga viewers. Ito ay umabot ng 650,000 pesos. Labor and
material cost na yon mga bossing. Lahat, kompleto na. So, umabot siya ng 650,000 pesos. Okay? At syempre, kasama na rin yung Poso Negro natin dito sa 650,000 pesos natin. Ito ay idea lang, yung 650,000 pesos. Ngayon, pwede yung bumaba or tumaas. Depende sa magiging finish na gusto natin. Okay, sa the more na mas maganda yung finish, the more na mas elegant, luxury, mas mahal. Pero kung mga bare finish, standard finish lang, andun lang tayo sa standard price ng ating labor cost and material cost. Okay, so ganun lang mga boss yung ating simple tips.